Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. So ang tanong po natin, ano pong pinakamagandang paraan para maiwasan po natin ang ubo at sipon? Okay, kadalasan po ang ubo at sipon po ay dahil po sa infection, pwede virus, pwede bacteria, or pwede rin ito dahil sa allergy, lalo pag kumakatip po yung lalamunan ninyo, or kaya po palagi kayo sinisipon, pabalik-balik po, at walang lagnat syempre. So, hindi ito katulad sa infection na bukod sa ubo at sipon, kadalasan may lagnat. Samantala sa allergy, kadalasan walang lagnat. So, anong pong pinakamagandang paraan para maiwasan po natin ito? Okay, syempre bago natin pag-usapan yung mga paraan, syempre dapat alamin po natin, okay, kung bakit sinisipon po tayo. Bukod sa mahina po ang ating immune system or body resistance, okay, syempre dahil rin po ito sa mikrobyo. Binanggit po natin yung mikrobyo po, pwede po virus. Yung sipon dahil sa virus, hindi lang po nangyayari tuwing nag-uulan or kaya po malamig ang panahon. Okay? Pwede rin ito mangyari kahit mainit ang panahon. Kaya po kailangan po magsuot po tayo ng mask kahit hindi umuulan. Bakit po? Kasi may mga virus na takot sa init. Yun po ang tinawag natin na thermophobic, no? Okay, thermophobic virus. Tuwing tag-ulan, ayan, lumalabas yan. Okay, kaya po kinabukasan, sinisipon na po tayo. Pero meron rin virus na nandyan na or lumalabas pag mainit. Yun po ang tawag natin thermophilic na virus. Kaya po kahit mainit or malimig ang panahon, kailangan magsuot po tayo ng mask dahil ito po yung mga viruses or mga mikrobyo ay pumapasok po sa katawan natin mag-umpisa sa ilong. Okay? So, bakit kailangan po tayo ng mask? Syempre, pinakamura yan Pinaka-effective para sa akin. Okay? Para sa akin, kahit magpapabakuna po kayo, although hindi ako nagsabi na hindi epektibo ang bakuna, akin na po, napakamahal. No? Ako po hindi nagpapabakuna. Kontra sa COVID, hindi ako nagpapabakuna. Kontra sa influenza, hindi. Kontra sa mga pneumonia, hindi rin. Okay, kasi po, naniniwala po tayo na kung gusto natin maiwasan itong mga sakit, kailangan huwag natin iabuso yung katawan natin, yung body resistance natin. Okay? So, nasa clinic po tayo palagi. Okay? Nandyan po lahat ng klaseng mikrobyo. Hindi lang po COVID. Okay? Mikrobyo na nag-influenza, mikrobyo na nagpapapaniw-pulmonya. Sa awa ng Diyos, bihira lang po tayo nagkakasakit dahil po sa bukod sa natural immune system na ginawa po ng Diyos para sa atin na naka-built-in po, yun po ay dahil po sa mga white blood cells at saka mga antibodies. Okay, bukod dyan, nagsusuot po tayo ng mask. Okay? Okay, kahit mainit ang panahon, suotin po natin yan. Dahil napakamura na paraan para hindi tayo magkakasakit. Okay? So, bakit paminsan-minsan po nagkakasakit po tayo? Kahit malakas po ang ating natural immune system na ginawa ng Panginoon para sa atin. Kasi po, ito po dahil sa pag-abuso ng katawan. Okay? Ang natural immune system po natin napaka-epektibo. Dahil po, magaling ang Panginoon. Pero pag inabuso natin ang katawan natin, hihina ang mga white blood cells natin, kumonte ang ating mga antibodies, magkakasakit pa rin po tayo.
Kaya po nasa Diyos ang awa, pero nasa tao pa rin ang gawa. Ibig sabihin, okay, kahit malakas ang natural immune system natin, pag tayo po ay late matulog, okay, or kulang sa tulog, pag napapagod po tayo dahil sa kababasketball, ka-gym, or naliligo pa tayo sa dagat at swimming pool, or naglakakwatsa, no? Kahit po ito po dahil po sa late tayo kumain, o kaya mapili tayo sa pagkain, o kaya konti lang kinain natin. Okay? So, ito pong mga dahilan kung bakit bumabagsak po ang ating body resistance. Hindi po dahil sa hindi epektibo ang natural immune system na ginawa ni Diyos para sa atin, okay, kundi dahil po sa pag-abuso ng katawan po natin. So, maraming salamat po.